Last year, na-witness niyo po yung ating series sa Gospel ng John. At yung Gospel ng John ay talagang punong-puno ng principle sa buhay. Today, I decided na maggagawa ko ulit ng series dahil yung series po ay maganda kasi yung series kasi talagang connected siya sa bawat isa, no, yung story. I decided to talk about sa Gospel of Matthew. The Gospel of Matthew, isa sa mga synoptic gospel, alam po natin yan, it is a picture where yung buhay ni Kristo ay makikita natin sa iba-ibang anggulo. At yung apat na gospel na yan, Matthew, Mark, Luke, and John, ay talagang importante. Hindi lang pwede yung isa, hindi lang pwede yung dalawa, kundi talagang apat sila. And I'm so excited to talk about the book of Matthew. Let's pray. Salamat, Panginoon, sa privilege na kami ay mag-aaral ng iyong salita. Salamat din po, Panginoon, sa mga buhay na nandito. Despite sa kanilang time, kami ay we're excited, Lord, to study your word because you're the author of everything. Ikaw po, Panginoon, ang nagbigay sa amin na time, so we would like to bring back this time sa inyo, Panginoon, because ikaw ang may-ari ng lahat. Salamat din po, Panginoon, sa church na ito na kami ay free to have a fellowship sa bawat isa. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang title ko po ngayon ay Why He Came. Yung aklat ng Matthew ay iba yung kanyang approach kumpara sa Mark, Luke, and John. Yung iba, meron silang mga mas prefer na aklat the way they share the gospel. Merong iba na mas prefer yung aklat ni ganito kasi mas madaling maintindihan. Pero I would like to tell you na hindi rin natin pwedeng i-neglect yung isang aklat dahil complicated siya sa ating paningin, mahirap siya intindihin. Hindi, let's try to grasp, no? Talagang hukayin natin kung ano yung sinasabi ng aklat, yung gospel ni Matthew. At alam po natin yung gospel, ibig sabihin is a good news. There is a good news because there's a bad news. The bad news is we are corrupted, we're sinful, human nature, and came, incarnated, took the flesh, humbled himself, left the glory sa langit, and crucified to give us salvation. Pag titinan po natin yung Matthew, balik sa isang page, no? Merong blank na page sa Bible. We have yung lumang tipan at may bagong tipan. At alam po natin yung pinakahuling aklat sa lumang tipan ay yung Malakay. At after ng Malakay is the New Testament, bagong tipan. Sa Old Testament at sa New Testament, merong tinatawag na the silent years. 400 years na talagang yung pinagbansagan na silent years, ibig sabihin, silent po ang Diyos. Walang prophetic, there's no prophet, major, minor prophet na nabalitaan. No? Silent years sa loob ng 400 years. At tinatawag din natin ito na intertestamental period. No? Yung transition between old and new. At doon, yung pinakaunang aklat, which is unang aklat ng gospel, ay yung aklat ni Matthew, is the tax collector. No, nagko-collect ng tax ng mga tao during that time. So those years, silent ang Panginoon. But then, here comes Matthew. May malaking announcement. Kumbaga, kapag nasa loob tayo ng klase, pag gusto nating kunin yung atensyon ng mga bata, guys, wait. Bigyan nyo yung tenga nyo dito, no? Parang ganun yung approach ni Matthew. Okay, shh! Lahat ng attention dito. Kasi meron akong good news. Meron akong malaking announcement para sa inyo. At ito yung approach ni Matthew. No? Matthew, bigyan natin ng short background, no? Yung sermon natin today is hindi siya yung typical na sermon na merong 3 points, may sub-points. Wala tayong points today. Kasi introduction siya ng series natin. No? Yung susunod ng mga Sundays, chapter 1, 2, 3 hanggang matapos yung Matthew. Just like sa ginawa natin ng aklat ng John.
So, Matiyahu, pangalan niya sa Hebrew. Matiyahu, meaning gift of Yahweh. Si Yahweh, Panginoon, the Creator. Si Matthew ay isa sa mga disipulo ni Kristo. Meron siyang 11, no? Yung isa nagtraidor, pinalitan. And then makikita natin dito yung calling ni Matthew sa chapter 9, verse 9 hanggang 10. Doon natin makikita yung paano siya tinawag ng Panginoon. Sobrang dali lang ng context ng story kung paano siya tinawag ng Panginoon. Nakaupo siya sa gilid, tax collector, no? Dumaan ng Panginoon, come, follow me. Umalis na. At ang ginawa niya, hindi na siya nagtanong pa. Sumunod na siya agad. So, ganun yung buhay ni Matthew. Parang yung mga mangingisda, no? Iniwan lang yung net, sumunod na sila kay Kristo. Sinulat siya noong 50 AD. AD, hindi yung after death, okay? Hindi yung after ng crucifixion. AD, Anno Domini, meaning the year of the Lord. During sa time, sa span ni Jesus Christ. The year of the Lord. At ang Matthew, ang aklat ng Matthew, siya yung aklat na pinakamaraming na quote from the Old Testament kumpara sa ibang aklat sa New Testament. Si Matthew, of course, sinabi natin kanina na siya yung tax collector na sobrang taas ng tingin niya sa kanyang Panginoon. Matthew, meron tayong 4 na theme sa gospel. Matthew, yung lion, represents the king. Yung Mark, yung lowly servant, yung ox na creature, no? Yung Luke, son of man, which is yung tao, represents yung human. And then yung pang-4, yung Gospel of John, which is yung eagle, no? Represents the Son of God. So, yung 4 na yan, hindi lang yan talagang inimbento ng tao sa Bagong Tipan, yung mga church leaders, yung mga disciples. It is where meron silang specific na relationship sa Old Testament, especially sa the book of Ezekiel. Alam po natin si Ezekiel is a prophet, at yung 4 na creature na to, yung picture na ito, ginamit dun sa vision ni Ezekiel na pinakita sa kanya ni Yahweh. At hindi lang Ezekiel, meron din sa Revelation, yung 4 na image na ito. At yung image na ito ay nakasulat din, nakapatong dun sa the Ark of the Covenant nung pinapasan ng mga Israelites papunta sa the Promised Land ng Canaan. So it is where very sacred, no, yung image na ito, yung cherubim. No, meron tayong kanta diyan sa hymnal. So yung 4 na ito ay merong relationship sa bawat isa, no? Their faces look like this. Each of the 4 had the face of a human being, and on the right side each had the face of a lion, and on the left the face of an ox. Each also had the face of an eagle, no? Ito yung ating cross reference. Same reference doon sa Revelation 4:7. The first living creature was like a lion, the second was like an ox, and the third had a face like a man, and the fourth was like a flying eagle. Sa Revelation yun. So this is the text, no? Skip natin yung chapter 1 ng Matthew, by the way. Puro names. Ito yung genealogy ni Jesus Christ, yung kanyang line ni Jesucristo, kung saan siya nanggaling, no? From Old Testament. Makikita natin dito sa chapter 1, skip natin yung verse 1, no? Kasi puro names. Skip tayo sa verse 12 hanggang 17. So, ihanda natin yung ating mga dila kasi medyo tongue twister yung ibang mga pangalan, no? From 12, sabi dito, after the exile to Babylon, no? Sabi dito, Jeconiah was the father of Shealtiel, Shealtiel the father of Zerubbabel, Zerubbabel the father of Abihud, Abihud the father of Eliakim, Eliakim the father of Azor, Azor the father of Zadok, Zadok the father of Akim, Nakim the father of Elihud, Elihud the father of Eleazar, Eleazar the father of Matan, Matan the father of Jacob, and Jacob the father of Joseph, the husband of Mary. Mary, yung nasa line na niya, no? And the mother, and Mary
was the mother of Jesus, who is called the Messiah. And then, punta tayo sa 17. Thus, therefore, there were 14 generations in all from Abraham to David sa Old Testament. No? 14 from David to the exile to Babylon. So, ang dami nangyari dyan during that time. And another 14 generation from the exile papunta sa Bagong Tipan. Kay Jesus Christ. So meron tayong 14 na generation padating kay Jesus Christ. The Gospel of Luke presents the genealogical record through the line of Mary. Ito yung napaka-interesting, ano? Yung both parents ni Jesus Christ, which is si Joseph and Mary, silang dalawa, isang generation lang. Galing kay David. Interesting. Hindi isang aksidente yun. Actually, lahat tayo galing kay Adam and Eve. So, unlike here sa Matthew, pinakita dito yung record through the line of Joseph, but Joseph is not, hindi siya biological father ni Jesus Christ. No, inadapt lang, no? Because we know Jesus Christ ay nagkatawang tao siya, no? Born in this supernatural power, no, nanggaling sa the Holy Spirit. And then we know Jesus Christ, yung kanyang ama talaga is si Yahweh, God, the Creator. At marami pang explanation under dito sa theological matters, but we will not talk about that today. And then God became flesh. So both pinanganak siya normally at the same time by supernatural power of the Holy Spirit. Sobrang grabe, paano nangyari yun? Pero it is what it is. It's God. Meron tayong cross-reference dito, Isaiah chapter 9 verse 6. For to us the child is born, to us the child is given. No? And the government will be on his shoulder, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Ito yung mga minsan topic natin during Pasko, New Year. So Jesus Christ, for to us the child is born, to us the child is given. Take note, yung born and given, dalawang magkaiba po ito. No? Magkaiba. Totally two different terms. Una, yung born, Jesus Christ is natural, dumaan siya sa natural process of physical birth. Doon sa sabsaban. Si Mary experienced yung pain. No? Hindi lang yung parang magic. Dumaan siya sa pain. At pangalawa, yung given, it is a term for adoption. At isang amazing thing about this is both of this term nangyari. Sa Old Testament, ito yung sinasabi ng prophet na may mangyayari at mangyayaring natural process at yung Messiah na hinihintay nyo darating at darating sa harapan nyo. Which is, nagampanan to, nangyari to, hindi isang aksidente. Marami tayong cross-reference about this. So it is very interesting to know that Mary and Joseph ay isang linya lang sila sa kanilang genealogical record. Both Mary and Joseph line trace their ancestry back to King David, anak ni Solomon. This very important thing to understand that the Bible talks about sa iba-ibang mga places about cross-reference sa kanila. Una, sa 2 Samuel chapter 7, Isaiah 11, Jeremiah 23, Jeremiah 33, at marami pa pong iba. Hindi lang siya isang aksidente. Di ba natin napapansin na minsan si Jesus Christ na bansagan na the Son of David? Not direct Son of David na ako, anak ko si Noah, but it means Son of David dun sa kanyang angkan, sa kanyang ancestor. Yung madalas yung mga medieval na mga movies, yung mga horse, alam yun, yung panahon ng mga ancient war, you're the son of king like this. Not direct, but yung descendants mo. Ito po yung reason kung bakit yung gospel sometimes tinawag na Son of David si Jesus Christ because of his descendant.
Tingnan natin yung pinakaunang account ni Matthew. Matthew chapter 1 verse 1. Tingnan natin sa ating mga Biblia or sa smartphone natin. This is the genealogy of Jesus, the Messiah, the son of David. Son of David. Yung anak ni Abraham. Pause tayo for a while. Anong purpose ng mga writings na ito? Tingnan natin sa Matthew, chapter 1. Puro names eh. So kaya wala akong points today. Kasi meron akong isang lesson lang. Kasi introduction pa lang po tayo. Merong purpose kung bakit niya sinulat yung mga names na ito. At doon tayo makapag-reflect, ano bang purpose ko sa buhay? Sino bang lolo ko? Di natin nakilala yung lolo, yung great-grandfather natin eh. Kung ano yung klaseng buhay na meron siya. Mamaya, we will find out kung ano yung klaseng buhay na meron sila before kay Jesus Christ. Kung ano talaga yung puso ni Abraham, sino ba talaga si David before Jesus Christ came sa lupa? Kaya, let's have a reflection today. Ito po yung lesson. God chose imperfect people, that's us, no? Sinful people, to accomplish His perfect purpose. Whew! You agree? Kasi sino ba who are we sa harapan ng Panginoon? There's no such thing as perfect na tao sa mundo. Do you remember yung statement ni Paul? Imitate me as I imitate Christ. Yung sabi ng iba, ang yabang naman ni Pablo. No. Nasabi niya yun kasi ganun yung kanyang desire to really admire, to really look up sa kanyang creator, Jesus Christ, na gusto niya maging katulad kay Kristo. Ganun din tayo eh. Sa ating mga sinasabi, minsan, hindi maganda. No? We try to compare yung self natin kay Jesus Christ. Sobrang layo lang. No? But God chose imperfect people to accomplish His perfect plan. Perfect purpose sa atin. Ba't ko sinabi to? Tingnan natin yung examine natin yung mga nabanggit na pangalan sa record. No? Ang dami nun. Hindi na natin, kasi wala na tayong time, no? Sabihin ko sa inyo, maiksi lang yung sermon today. Introduction lang siya. Hindi natin banggitin lahat ng mga pangalan. Yung mga major lang na character, no, na ating nalaman. This speaks to you and me. Tingnan natin si Abraham sa verse 2. Yeah, of course, maraming Abraham. Galing kay Abraham, doon dumami yung angkan eh. No? Yung kanyang descendant. No? Kita mo to Abraham, ito yung revelation ng Panginoon sa kanya. Yung galing sa iyo, so from Abram, naging Abraham. Simula nung sinabi ng Panginoon sa kanya na si Yahweh, si God, na magiging marami yung iyong descendant. No? Tingnan mo yung stars sa heaven. Magiging ganyan ang inyong angkan, yung dust sa lupa. Ganun karami. Pero tingnan natin yung buhay ni Abraham. No? He was a liar. Parang ako yun ah. parang tayo yan. Right? So I hope this message, hindi ito yung magbigay ng comfort to continue do sin sa buhay natin. Kasi, yung ni-preach ni pastor, si Abraham nga eh. No, that's not hindi ganun yung approach ko. Pero tingnan natin yung mga life nila, no? Kasi may purpose ang Panginoon sa buhay natin eh. Abraham was a liar. Tingnan natin yung kanyang flawed niya. Sobrang dami niyang binanggit na mga pagkakamali sa harapan ng Panginoon. Sinungaling ka siya kay Pharaoh sa Egypt. In what way? Sa anong paraan? Sa kanyang asawa. Right? Sabi niya, kapatid ko to. Ang sakit nun, di ba? Pag may asawa ka, tapos may isang hari, or may governor, no? Sa munisipyo, sa city hall. Ano mo to? Asan yung asawa ko? Kapatid ko yan. Anong reaksyon ng asawa?
Mamaya siguro sa bahay, sasabunod. May purpose kung bakit niya sinabi yun. Kasi during that time, ancient time, si Pharaoh, kapag yung isang hari may interest sa asawa mo, or sabihin na natin, yung babae na yan, sobrang gustong-gusto niya, because of physical looks, yung talamak yung lust nung unang panahon, even today. No? Pag gusto niya yung isang babae, hindi niya pwedeng agawin yun kapag if she's married to someone. Kasi hindi pwede yun eh. Ngayon, they will make a way, yung hari na yan, they will make a way na mamatay yung husband. So siguro, for him, kay Abraham, nandun consciously aware siya sa bagay na yan, takot siya, gusto niya i-save yung kanyang sarili. So, this is my sister, Sarah. Diba? He lied just to save himself. Nakikita ba natin yung sarili natin? Well, despite sa purpose ng Panginoon kung bakit nangyari yung mga bagay na yan. Kasi hindi lang ito yung situation na ganito. Mamaya sa ibang karakter, mangyayari din sa ibang context. No? So despite, tingnan natin yung sarili natin today. Para tayong sa Abraham. No? Ganun yung image dati. No? She ain't my wife. She's my sister. Para i-save niya ang kanyang sarili. Tingnan natin si Jacob. Kasunod ng verse na yun. I think sa verse 3. Jacob. And I know Jacob is a famous Parang talagang isa sa mga tinitingala natin na mga propeta. Most well-respected even sa Islam. Abraham, Jacob. Kasi grabe yung kanyang nagawa sa people of God, sa Israel. Ba? Pero he was a deceiver. He deceived a lot of people. No? Tingnan natin dito. Tingnan natin yung kanyang pangalan sa Hebrew. No? Yaakov. Meaning, deceiver. Yung pala yun, Yaakov. Kaya ingat tayong, pag meron tayong baby, huwag natin pangalan ng Yaakov. No? Deceiver. So, diniceive niya ang kanyang birthright. Balikan natin yung context na yan. Si Jacob, yung kanyang tatay na si Isaac. Yung kanyang nanay si Rebecca, no? Kung hindi ako nagkakamali. Meron siya kapatid, yung pangalan Esau. And then, nung pinanganak sila ni Rebecca, si Esau, meron siyang parang hindi normal yung kanyang skin. Right? Parang balahibo ng parang hayop or unggoy, something hindi binigay specifically kung anong banda, pero dito sa forearm, no? At nung sinabi ng kanyang ama na sa Isaac, okay, ako'y matanda na, medyo hindi na ako nakakita, I will give my blessing sa inyo. Especially sa iyo, panganay. Alam natin panganay si Esau, yung bunso naman si Isaac. So ginawa niya, dinisib niya ang kanyang tatay na matanda na. At kinuha niya ang kanyang blessing. No? He allowed him to, parang kumuha siya ng artificial na cloth or something na parang may balahibo, nilagay niya sa kanyang balat para matouch ng kanyang ama na matanda na, hindi na makita. At yung blessing napunta sa kanya. Na hindi siya yung panganay, kundi siya yung bunso. At marami pang ibang ginawa niya na ni-deceive siya ng tao. So from there, alam po natin yan, pinalitan yung kanyang pangalan from Yaakov, deceiver, to Israel. Doon nag-start yung kanyang journey. Yung kanyang buhay na i-lead yung mga tao sa Panginoon. Israel meaning governed by God. So from deceiver, pinalitan ng Israel, governed by God. Si Judah. Tingnan natin yung life ni Judah. Si Judah ay wala naman tayong mga bata dito, Siya ay mahilig makipag-intercourse sa ibang may asawa. Meaning, alam niyo yun, no? Spend the night sa ibang babae at sa next, sa ibang babae. Gusto niya yung ganung bagay. Si Rahab, tingnan natin yan. Rahab was a Gentile prostitute.
merong magandang story about Rahab where parang sinave niya yung mga tao na was trying to hide doon sa mga spies. At alam natin si Rahab na isa yung parang sobrang, ikaw Hudyo, meron ka makita na Gentile, sobrang outcast ka dahil syempre, tingin nila ng mga sa sarili nila sobrang taas. Kapag ikaw Gentile, plus prostitute ka pa, abay, sobrang bababa talaga yung tingin sa'yo. But she saved those people. At sabi niya, spared my life. Kapag sasalakayan niyo yung city, spared my life, including my family. At hindi siya kinalimutan ng Hudyo. Binalikan siya, na-save siya, at siya ay na-convert. So from Gentile to Judaism. At marami pa pong iba. Tingnan natin si Ruth. Si Ruth, she's a Moabite. Nung nangyari sa Sodom and Gomorrah, flashback muna tayo, balik sa history. What's his name? Si Lot, sobrang daming names dito, no? Si Lot, meron siyang 2 daughter. Siguro tingin ng kanya mga daughter ay matatapos na yung mundo, hindi na kami magkakaroon ng family, mawawala na yung mga lalaki sa mundo. Yung 2 daughter niya na babae, of course babae daughter, dalawang daughter niya, nilasing yung kanyang father at sila'y nabuntis. At nag-exist si Moab at si, what's his name again? Moab and yung isa. At si Ruth galing sa line ni Moab. At it is considered na talagang sobrang serious na crime yun sa harapan ng Panginoon kapag yung family ay sila din mismo ang nagkakaroon ng intercourse. Because they think na matatapos na yung mundo, kaya binuntis nila, nagkipagtalik sila sa kanilang ama. No? It's incest. Consider natin yan, yung term na yan, incest. No? Naalala ko na si Moab and Ammon. Moabites and Ammonites. No? Si Ruth, galing siya sa angka ng Moabites and Ammonites. Ito yung mga taong nanggaling sa line nila. And then si David. David considered the man after God's own heart. Pero alam natin yan, yung kanyang kahinaan, sabik sa laman. Nakita niya si Bathsheba na habang nagte-take a bath. Bathsheba. Take a bath. Joke lang. No, na ano siya sa kanyang kagandahan. At sobrang dami yung 10 Commandments, hindi lang isa ang na-break ni King David, kundi 3. No? He allowed Uriah, which is yung husband ni Bathsheba, sa front line sa battle para mamatay. Siyempre, kapag namatay yung husband, you're single again. Right? You're able, pwede kang mag-remarry. No? Even today. Kaya kinuha niya si Bathsheba, no? Pinain niya si Uriah. Na-broke niya yung commandment number 6, 10, and 7. That's King David. No? But David, of course, later on sa kanyang life, appeals sa mercy and grace ng Panginoon. Why? Kasi yung magandang plano ang Panginoon sa kanya. While listening sa mga stories na ito, let's always reflect. Saan ba doon sa mga nabanggit yung ating nakumit sa harapan ng Panginoon? Solomon. Di pa tapos. Solomon, he was considered to be the wisest man on earth. No? Si Einstein, wala lang yan eh. Si Solomon, he asked wisdom sa Panginoon. Now, there's a story na yung mga 2 nanay, talagang kiniklaim nila yung isang baby. Na, this is my child. No, sabi ng isang nanay, this is my child. Hindi. Sa akin yan, ako ang tunay na nanay. Dahil si Solomon ay punong-puno ng karunungan na nanggaling sa Diyos, siya ay kumuha ng sword. Sabi niya, okay, ito na lang, para matapos ang lahat, para magkaroon kayo ng reconciliation,
hihiwain ko yung bata into two. Sabi ng isa, sige, basta ako yung tunay na nanay. Sige, okay lang. Sabi ng isa, no, I'm begging you. Ako yung mother. And then, siya nga yung nanay. Punong-puno ng kaalaman. But, again, Solomon was a womanizer. Biruin mo yun. Sobrang daming asawa. 700 what? Wives. 300 concubines. Grabe, hindi mo pwedeng ma-date yan sa isang linggo, no? Ikaw, Monday, Tuesday, okay, si Stephanie, number 2, si ganito. Hindi mo kaya. At bukod doon, according sa historical record, no, hindi pa kasali yung 1,000 na sa labas ng palasyo. Kasi if you're a king, kapag ikaw ay powerful, utusan mo lang yung servant mo, kumuha ka ng magandang babae sa Purok 3, Purok 2. Papuntahin mo sa palasyo. Walang problema yan. So 700, 300 na mga babae. At sobrang taas ng kanyang pagsasamba sa ibang mga bagay. Although marami siyang ari-arian, pero ganun yung kanyang kahinaan. Jeroboam, sa verse 7. Are you familiar with this character? Jeroboam, verse 7. He was divisive. After death ng kanyang tatay, no? Nag-cause siya ng disagreement sa land ng Israel. Hostility. Pagiging hostile between people of God at dun sa ibang mga taong nagsasamba sa Diyos. After ng death ni Solomon, nag-cause ng division yung palasyo. Saan ba kayo sasama? Hindi sa amin. Sobrang daming maling mga bagay na nangyari during in his time. Yung civil war, tumaas. Yung kanyang mama na si Naamah ay line lang din ng Ammonites. Ammonites, dun sa galing kay Ruth. She was a children of incest. So, sobrang dami, marami pang iba. Jeroboam, he was a murderer. Ito yung 5th king of Judah. He killed all of his 6 brothers para lang sa mga spiritist. Para magtumaas yung kanyang reign. Ganun siya ka-evil. At alam natin yung isa si Manasseh. Manasseh is a pure evil. Walang ibang gustong gawin kundi evil sa mata ng Panginoon. No? He was a pure evil. He engaged in sorcery. Yung, kumbaga, ito yung modern term natin na sorcery, anting-anting or alamat? Tama ba ako? Sorcery, yung witchcraft. Yes, thank you. Witchcraft, marami pang iba. 2 Kings, no? Chapter 21, verse 6. At nag-offer siya ng maraming mga bagay sa idols. He offered his own son, sa witchcraft. Wow. Yung omens, kalimutan ko yung term ng omens. Ito yung palatandaan na mangyayari itong mga bagay na ito. Okay? So, ano ba yung reflection ng sarili natin sa harapan ng Panginoon? I know yung mga nabanggit natin ay talagang worst, no? Yung nagawa natin sa harapan ng Panginoon ay hindi ganun pero let's always remember, sa mata ng Diyos, walang mas mataas, walang mas mababa. There's no such thing as white lies. No? Medyo sinungaling yun, pero I think okay lang yun kasi medyo mababaw lang. No, it's the same thing. It's all lies sa harapan ng Panginoon. In reality, hindi natin alam yung anong nangyari sa ating lolo, sa great-great-grandfather natin, kung ano yung kanyang relationship sa Panginoon. But this is the lesson na gusto nating mangyari sa ating mga sarili. The lesson there is if we have Jesus Christ sa buhay natin today, we are setting a new life sa Kanya. Remember, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old is gone, the new is come.
So that's the reality. From Abraham, sobrang daming mga pangalan na nabanggit, no? And then dito yung Messiah nag-exist. Sobrang layo lang eh. Spotless, righteous, blameless, holy, Jesus Christ died on the cross para sa kanyang previous generation. Lahat sila. He took the human flesh, form of a servant, just to die para sa atin. What if a person could actually live life without their family history? Ano ba yung history ng family natin na ito yung nagdi-define sa atin? Kumbaga, alam mo, Brother James, yung lolo mo ganito, talagang sobrang brutal. For example lang. Yung image ng ating family history, kung ano tayo ngayon, parang ganun din yung kanilang tingin sa atin. Meron tayong ganung ugali. We have that kind of habit na kung ano yung tatay mo, expected na yung anak, ganun din. Right? Yung image, kumbaga. But Jesus Christ took that away. Natanggal yun lahat. At ganun din yung gusto niya mangyari sa atin. God chose imperfect people like me, then people to accomplish His perfect purpose. Despite of everything, despite sa mga nangyari in the past, na nangyari sa ating tatay, sa ating lolo, I have the chance to accept Jesus Christ sa buhay ko today. I will have my own family, new life, new birth in Christ, new family that surrounds me. No? Ito yung bagong journey natin. Ito yung promise ng Panginoon sa atin. Na walang isang maruming basahan kung ano ka in the past. Sa tingin ko ngayon, ikaw ay bago na. Ito yung mensahe na gusto nating i-reflect sa umagang ito. Yun yung main point today. Tingnan natin yung mga buhay nila Abraham. At meron pang hindi na record, hindi na sulat sa Biblia kung ano pa yung mga pinagagawa nila. So we are not destined to define sa ating mga sinful nature from the past, but we need to recover them dahil kung ano yung ginawa ni Kristo sa cross of Calvary. Ganon yung ating definition sa buhay natin. If anyone, not if someone, but if anyone, kahit sino, welcome dun sa invitation sa cross of Calvary. Christian life is not boring. You can still do things that you love. Yun nga lang, hindi ka na mapapahamak. Isn't that amazing? You can do things that you love na hindi mo na sasakripisyo yung health mo, yung pera mo, yung testimony mo, yung anak mo, right? Meron pang protection because of the blessing na nakita ng Panginoon sa atin. It's all about yung ating desire, yung pure heart, yung life of integrity, yung whole number, integer, kabuuan, spotless, walang butal. Sabi dito sa Philippians 3:13 hanggang 14, brothers and sisters, brethren, kumbaga sa ibang translation, I do not consider myself yet to have taken hold of it. Sabi ni Pablo, but one thing I do, forgetting what is behind. Minsan kasi, pause muna natin yung verse. No? Minsan kasi, kung ano yung nangyari sa atin, talagang hindi natin nakakalimutan. Of course, nandun yung memory eh. Nakastuck siya sa brain. No? Kapag may kaaway tayo, okay, you're forgiven. Pero sa tuwing makikita ko yung pagmumukha mo, nare-remind ako sa lahat ng mga ginawa mo sa buhay ko. Umalis ka na. Pero napatawad na kita. No, forgiveness is totally forgetting.
Right? So, sana yun? Forgetting what is behind and straining towards what is ahead. Ito yung minsan ginagawang verse ng church anniversary. But it is more of a personal verse sa atin. Na huwag tayo mag-stuck, huwag tayo maging stiff-neck kung ano yung past natin. Let's go forward sa promises ng Diyos sa buhay natin. Verse 14, I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Mga kapatid, ganun din sana yung ating promise sa ating mga sarili. Of course, tayo lang ang nakakaalam sa past natin. Yung mga personal talaga na nature natin. Siguro pag may malaking screen, tapos may USB na isa-scan yung ating sarili, tapos lahat nakakita, patay. Pero mga kapatid, God doesn't care sa past natin. That's why we marry a person who is imperfect. Kasi hindi tayo makakita ng perfect na tao eh. It's just Jesus Christ. Siya lang yung perfect na tao dito sa mundo. Punong-puno tayo ng flaws. Punong-puno tayo ng insecurities. Punong-puno tayo ng iba-ibang kasalanan sa buhay natin. Every day, in fact, pagising natin sa umaga, nagkasala na tayo eh. Pero if we press on sa kay Jesus Christ, kung ano yung promises niya, all of those things will be fading away. May purpose ang Diyos kung bakit niya pinili tayo. Ito yung minsan gustong-gusto ko na illustration eh. Gusto ng isang tao na maging influential siya, katulad ng isang nakulong na. Kapatid, sobrang ganda na blessed ako sa testimony mo kasi naging drug addict ka, nakulong ka na, tapos nag-testimony ka sa mga kabataan, tapos tumanggap sila. Ang ganda ng testimony mo, no? Hindi ko tulad sa akin, lumaki ako sa Christian life na talagang boring naman. Lumaki sa Sunday school, alive, tapos walang... Hindi ako nakapag-relate sa kabataan. Ngayon, kung gusto ko ma-experience kasi gusto ko maging influential katulad mo, gusto ko ring magpakulong, gusto ko maging drug addict. No! You don't need to experience those things in order for us to be effective. Nandito po ang salita ng Diyos. Yung manual. The Word of God is protecting us dun sa wolves. That's why He's called, I am the good shepherd. I will lay down my life for you. Hindi natin kinakailangan ng advice ng TikTok, ng worldly things. Ito yung pinakamagandang advice, ng salita ng Diyos. And God used those people sa loob ng iglesia to give us an advice. At makonsider din natin yan na Word of God. Kasi yung ginamit nila na advice is from the Word of God. Okay. Let's pray. Father, salamat po sa napakasimple na reminder. Nanggaling po kayo, Panginoon, sa generation na kung saan punong-puno ng imperfection. Nanggaling po kayo, Panginoon, sa descendant na kung saan punong-puno ng hindi kaayon-ayon sa inyong harapan, sa inyong mata. But because of your love, Father, you took that sin away and you died on the cross for us. Ito yung panalangin namin, Lord, na paglabas namin sa building na ito, sa church na ito, dala po namin yung mensahe na pagmamahal ang galing sa inyo. Thank you, Lord, for this time that we could be able to study your word at mapasa po namin sa iba, Panginoon. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen.